Isang magandang araw sa inyo Sir Will at sa masugid ninyong mga tagapakinig. Ako po si Gino. 18 anyos na pero 12 anyos ako nung mangyari po ito. Kakabinyag lang po sa akin noon o kakatuli lang po sa akin noong mga panahon na ito. At maselan pa po talaga Sir Will kalagayan ko nito dahil hindi pwede po sa akin ang masikip na higaan. Baka masagi po ang iniingatan ko dahil sugat pa po. Subalit sa kasamaang palad, biglang iniuwi ni Papa ang panganay niya na anak na lalaki sa una po niyang asawa at gagamit daw po ng kwarto ko rin at yung tulugan ko rin po Sir Will. Dahil magkukulahiyo na raw po itong panganay niya na anak dito po sa Pasay City. Pag minalas ka nga naman, wala po akong nagawa noon kundi sumunod na lang po kay Papa. Gabi-gabing pag-iingat sa sarili kong ginagawa ko noon Sir Will dahil baka masagi po o madaganan ang may sugat kong katauhan. Bagong binyag 12 anyos pa lang po ako noon at talagang iba yung pag-iingat po sa sarili ko. At sa bawat gabi na may katabi ako na lalaki sa pagtulog ko po noon, nakuya ko pa. Akala ko makakapag-ingat po ako. Bakit ibang bagay pala ang iingatan kong huwag po tumama sa akin? Sa likod ko. Opo, akala ko po dati Sir Will. Dapat huwag matamaan ang sugat kong katauhan sa baba. Ngunit bakit ako pa pala ang iilag sa nasa likuran ko noon? Dahil yung kuya ko po na panganay ni Papa sa unang asawa niya ay palaging nasa likuran ko po yun natutulog at nakaharap po siya sa akin. Sa bawat gabi na malungkot ako sa pangungulila ko kay Mama sa abroad na mahal ko dahil Mama's boy po ako, bakit may mga bagay na nagpaparamdam sa likod ko tuwing tulog na po ako? Ano po bang dahilan at bakit sa akin pa po iyon nagpaparamdam ang pagmamahal na iyon na hindi po para sa akin? Pwede naman kasi doon sa girlfriend niya si Will sa probinsya at bakit sa akin pa? Dahil ba miss niya na yon kaya sa akin na ibabaling ang paramdam na ito ng kuya ko na ito na panganay? Wala talaga itong panganay na anak ni Papa na taga-probinsya. Hindi man lang po marunong mahiya sa akin. Parang kapatid niya na ako kung tutuusin dahil kahit magkaibang aming ina, malapit na magkapatid na po kami kay Papa. At bakit sa akin niya ipinaparamdam ang pagmamahal niya? Dahil wala ba siyang ibang mapagbalingan ito na tao? Problemado na nga po ako sa sugat ko na gawa ng pagbinyag sa akin noon. Nakakagraduate ko lang po noon sa grade 6. Dumagdag pa itong panganay ni Papa. Bakla po ba ako tignan Sir Will kung makikita nyo lang po ang litrato ko? Pero hindi po ako bakla. Sigurado po ako sa sarili ko. Pero bakit sa akin ipinaparamdam ang pagmamahal kapag hating gabi na o madaling araw? Kung makakakuha ko ng tiyempo, isusumbong ko talaga siya kay Papa. Kumaling lang talaga itong sugat at gaganti ako. Mahirap din pala talaga kapag may lalaki na kasama ka sa tulugan. Lalo na kung panganay na anak ni Papa mo pa. May mga di maiiwasan kapag nasa likuran mo na siya. Pero nakakaawa po yung panganay na ito na anak ni Papa sa unang asawa niya, Sir Will, dahil ang luma po ng sapatos na suot niya noong dumating siya dito sa bahay namin sa Pasay City. At yung paa po niya, mamula-mula sa kaputian kahit sa tingin ko'y mahirap na tao siya. Mabalbon po yung binti at niya at animoy nangangamati sa kaputian yung kanyang balat sa braso at binti niya. Sabi ko, ganito ba kakinis at kaputi ang mga lalaking galing probinsya? Ang linis niya. Si Papa, may anak na panganay na lalaki na ganito mula sa probinsya ng Bicol? Palagi kong tanong sa sarili ko, bakit dito siya mag-aaral? Ang mga mata niyang mapungay habang tulog siya dito sa may sala namin ay mana talaga kay Papa, hindi maikakaila. Talaga bang wala siyang matutulugan dito sa Maynila? Hindi ba siya kayang ikuha ni Papa ng boarding house? Kasi masikip na nga itong bahay namin. Sa amin pa lang ni Papa. Bakit pa siya sumunod dito kay Papa sa Manila? At kapatid ko pa pala siya na matagal nang itinago sa akin ni Papa. Ilang taon na ba siya? Itong lalaki na ito na nandito ngayon at tulog na tulog sa aming sala.
Ganito po ang pangyayari sa Sir Will sa unang dating niya dito sa bahay namin. Papa, sino po siya? Bakit po umagang umaga may lalaking na natutulog dyan sa may sala natin? Sino po yan? Ang tangkad naman. Anak, yan ang panganay ko sa una kong asawa. Ha? May una kang asawa? Lagot kayo kapag nalaman ito ni Mama sa abroad. Bakit nyo inuuwi siyang panganay nyo dito, Papa? Kalma lang, anak. Anak Gino, pansamantala lang yan kasi magkukuleho yan dito sa Pasay City. Diba ang gwapo niya? Ang tangkad pa. Mana sa akin, diba? Tignan mo, Gino, anak. Diba? Si Papa naman eh. Ano kalo nyo sa akin? Bading. Marunong akong tumingin ng gwapo, di ko alam yan. Mga magagandang babae lang po, Papa, ang tinitignan ko. Tsaka, saan mo yun patutulugin dito sa bahay natin? Anak, Gino, pansamantala lang naman. Share muna kayo dun sa kwarto mo sa tulugan mo. Kahit masikip ang higaan mo, paintulutan mo yung panganay ko na makitulog muna sa'yo. Si Papa naman eh. Alam mo naman na lalaki ako, paano na yung privacy ko? Pag nagpapaligaya ko sa sarili ko. Tsaka, bagong tuli ako eh. Hindi pa pwede sa akin na ang mga masikip na paligid baka masagi kasi. Tapos tatabi pa siya. Baka masagi niya to. Anak, pabor nga sa'yo na anditong panganay ko na yan kasi pag-aagabayan kita kung paano maglinis at maghugas ng sugat kasi alam na alam yan ang panganay ko na yan. Mas maganda ang karanasan niya sa probinsya nung bagong binyag siya. Kaya alam na alam niya yan. Marami siyang alam tungkol sa pangangamatis. Ano pa? Marami siyang alam. Oo, nangangamatis ako ngayon pero hindi ko ipagkakatiwala to sa kanya eh. Anak, tanggapin mo na. Siya na ang gagabay sa'yo. Huwag ka nang maarte dyan. Tsaka may sikreto akong sasabihin sa'yo. Sa atin lang to, anak, ha. Yung panganay ko yan, anak na yan. May sa kalabaw yan. Nung binindigan yan sa ilog sa probinsya. Sobrang kapal ng balat. Yan ang sabi sa akin ng kumpare ko na nagbinyag sa kanya, na si paring Ardo. Nahirapan daw siya sa paghiwa ng balat dahil malapad daw talaga at makapal talaga. Sabi ko, kanino ba nagmana itong panganay ko? Kasi hindi naman ako ganun eh. Sakto lang naman sa akin. Si Papa naman eh. Umagang umaga yan ang kwento nyo. Nasa harap tayo ng pagkain. Anak, makinig ha. Di pa ako tapos. Alam mo ba, sabi ng kumpare ko, malapit na raw maihalin tulad sa ng kalabaw. Yang nasa panganay ko na yan. Magiging kuya mo na siya dito sa Maynila kaya sumunod ka sa kanya. Hangaan mo siya. Pag kuya, dapat hinahangaan mo siya at tutularan mo siya, ha? Tutularan ng alin? Yung pagkakaroon niya ng parang sa kalabaw. Iwan ko sa inyo pa. At meron pa, anak. Makinig ka kasi sa akin. Noong ako na mismong nag-aalaga sa sugat niya sa ilog, kasi pinuntahan ko siya noon sa probinsya. Nung bininyagan siya, ginabayan ko rin siya. Totoo palang sinasabi ng kumpare ko na matindi talagang sekreto ng anak ko na ito. Kaya yang sayo, wala yang sinabi sa kanya, pero gagabayan ka niya kahit gaano pa yan. Siguro kung ako mayroon ng ganito sa kay kuya mo na panganay ko, siguro ang daming babae na humahabol sa akin. Anong babae pa? Baka mga bakla. Hahabulin ka ng mga bakla. Favorite nila yan eh. Ay kung bakla lang naman ang hahabol sa akin, anak, pabor sa akin kasi magkakapera tayo. Pipikit ka lang pag mulat mo may 1.5 ka na. Diba? 1.5 ngayon, diba? Papa naman eh. Puro kayo kalukuhan eh.
Hindi ako namamakla eh. Sandali. Bakit ba aburido ka ngayong umaga, anak? Nagsiselos ka ba dyan sa magiging kuya mo? Pa, hindi naman ako nagsiselos. Ang pinoproblema ko, bagong binyag nga ako at nangangamatis na nga. Hindi siya pwede dun sa kwarto ko. Baka matamaan pa niya eh. Ba't ngayon mo lang sinabi na nangangamatis pala? Bakit ngayon lang? Dadali na kita sa doktor. Wag na pa. Uminom na ako ng gamot. Wag mo lang yung patutulugin sa tabi ko mamayang gabi ha. Pag ito nasagi, sinasabi ko sa inyo, di ko kakayanin pag nasagi ito, sisigaw ako. Oo na. Sasabihan ko na lang siya na sasahig na siya matulog mamayang gabi. Pero pahiramin mo siya ng makapal na tulugan na. Kasi maulan ngayon, malamig. Pahiramin mo siya ng kumot mo doon. Papa naman iisa lang naman ang kumot ko doon sa kwarto ko eh. Alam nga naman yung kalahati nasa sahig, tapos yung kalahati nasa sa akin. Paano naman yun? Ikaw talaga na napakadamot mong bata ka. Hindi kita pinalaking na magiging madamot ka na ganyan. Basta pairamin mo siya kahit anong mangyari. At sumapit po ang gabi, Sir Will. Nilalagnat ako noon dahil nangangamatis po talaga. Siguro may konting infection na yun. Hindi ko po talaga alam ang gagawin. At yung panganay na anak ni Papa lang po ang natira sa bahay. Wala si Papa, nagtatrabaho sa construction. Overtime siya. At nandoon na nga po sa sahig nagbabasa ng libro ang panganay na anak ni Papa na si Kuya Alex. Abala po siya sa darating na entrance exam niya raw kuno sa kolehiyo. Wala si Papa noon. Di ko alam kung anong gagawin kasi parang hindi po talaga tumatalab yung gamot sa akin. Kasi kung tumalab po yung gamot, hindi sana ako lalagnatin. Nanginginig na ako sa ginaw noon habang nakapamaluktot na po ako sa ilalim ng kumot nang biglang may umupo po sa tabi ko na lalaki. Yung panganay pala na anak ni Papa na si Kuya Alex. At ang sabi niya, "Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit ginaw na ginaw ka? May masama ba sa'yo? Ibinilan ka sa akin ni Papa mo. Kamusta pakiramdam mo?" "Okay lang ako. Doon ka na sa baba. Huwag mo akong akbayan. Huwag mo akong kausapin. Hindi tayo close." "Pwede ba? Tawagin mo akong Kuya Alex. Matanda ako sa'yo. Huwag mo akong kinakausap ng ganito. Kuya mo ako." "Hindi kita kuya. Anak ka ni Papa sa ibang babae. Kunwari lang si Papa na anak ka sa unang asawa pero may ibang babae talaga siya sa kapanahunan ngayon. Niloloko niya si mama ko. Mga sinungaling kayo." "Ano ka ba? Di mo ba nakikita? 18 anyos na ako. At ikaw 12 anyos ka pa lang. Kita mo naman na matanda ako sa'yo, di ba? Patunay lang yan na anak talaga ako ni Papa mo sa unang asawa niya. Maniwala ka kay Papa mo." "Bakit galit ka? Hindi naman kita inaaway ah. Hindi ka naman inaano. Mas galit ka pa sa akin, may sakit na nga ako." "Ikaw kasi, hindi mo ako ginagalang. Hindi ka marunong rumispeto sa kuya mo. Halika nga dito. Gusto mo ba yakapin kita para mainitan ka? Para mabawasan ang lamig mo sa lagnat mo. Maligam-gam naman ang katawan ko, makakatulong ito para maalis ang lamig ng katawan mo." "No, wag na lang. Lalaki ka, kadiri ka. Babae lang pwede yumakap sa akin." "Ano ka ba? Kuya mo naman ako. Kuya mo ako. Ako si Kuya Alex mo. Sa ayaw at sa gusto mo, yayakapin kita." Sir Will, wala po akong nagawa ng mga oras na ito. Bigla na lamang po kinuha ni Kuya Alex ang mga balikat at braso ko at niyakap niya po ako. Pinayakap niya po ako sa kanya. Nakapatong po yung balikat at braso ko sa ibabaw ng balikat niya at niyakap niya na nga po ako. May epekto naman po sa akin ang pagyakap niya. Maligamgam po ang katawan niya, parang mainit po. Nawala po yung lamig ng lagnat ko.
Yung singaw na mainit na nagmumula sa katawan niya sa loob ng damit niya, nararamdaman ko po talaga sa pagkatao ko na nakakaginhawa po sa pakiramdam at naaalis po ang lagnat ko. Kaya napayakap na lamang po ako sa kanya kasi wala po akong ibang ang pagkukuhanan ng lakas ng mga panahon na ito. At nagsalita siya. Ano, okay ka na? Ano ba yan? Bakit may nararamdaman ako sa likod ko? Bakit ganyan? Sir Will, nasa likod ko po noon si Kuya Alex noong habang yakap niya po ako. May nararamdaman po ako dun. Siguro yun na po yung sinasabi ng kumpare ni Papa na nahirapan po siya doon sa hilog kasi makapal daw po yung ewan ko ba, yung sinasabi ni Papang may sakalabaw. Nakaupo kami sa may tulugan ko noon at yakap niya po ako at may nararamdaman po talaga akong parang pinagmumula ng matinding pagmamahal. Nanunulak, sigurado po ako yun na po yung kinikwento ni Papa na nahirapan daw po yung unong taga-binyag na kumpare niya sa ilog. At dahil sobrang bilis ko po talagang naramdaman yun na bigla na lamang po yung lumitaw na pagmamahal na yun mula kay Kuya Alex. Bigla na lamang po akong lumayo sa kanya habang yakap niya po ako. At paglayo ko, kinausap ko siya, sabi ko, ano yun? Bakit ka may pagganon ha? Hindi ka ba nahihiya sa akin ha? Kuya kita? Pero bakit may pagganon ha? At sumagot si Kuya Alex ng sobrang lambing at nakakaawa po ang sagot niya, Sir Will. Parang sinasadya na pong nagpapaawa siya sa akin dahil nilayuan ko po siya. At feeling niya, isusumbong ko siya kay Papa. Kaya nagpapaawa po siya ng mukha niya. Ano akala mo sa akin, bakla? Bibigay? Porque ipinaramdam mo sa akin yan pinagmumulan ng pagmamahal mo na matindi. Hindi ako bibigay sa'yo. Hindi ako bading. At ganito po ang pagsasalita niya sa pagsagot niya sa akin na talagang nakakapanghina pakinggan. Akala niya siguro talaga isusumbong ko siya kay Papa. Kaya nagpapaawa siya at natatakot. Pasensya ka na, Gino. Namimiss ko lang kasi yung girlfriend ko eh. Matagal na rin kasi talaga, 1 buwan na. Sobrang matagal na rin kasi talagang walang gumagamit itong pinagmumulan ng pagmamahal ko. Yung girlfriend ko inayawan na ito kasi hindi niya raw kaya ang pagmamahal na nagmumula dito. Kaya kahit konting masagi lang talaga ang pinagmumulan ng pagmamahal na ito. Talagang mabilis talaga ano? Sa akin? Sa akin? Mabilis mabubuhay ang pagmamahal niyan? What the? Sa akin talaga? Lalaki ako, Kuya Alex. Oo na. Sorry na. Di ko nga rin talaga alam kung bakit sa'yo bigla na lamang nabubuhay ang pagmamahal ko na ito. Mula nung nakatabi kita sa pagtulog, nabubuhay na lang bigla ang pagmamahal nito. Kahit ako di ko alam kung bakit sa'yo. What the? Baliw ka ata, Kuya Alex. Doon mo na lang yan ibuhos sa girlfriend mo sa probinsya. Huwag sa akin. Allergic ako sa mga ganyan. Gino, wala akong sinasabi na ibubuhos ko sa iyong taglay na pagmamahal na ito. Nagpapaliwanag lang ako kung bakit nabubuhay ito. Bigla kapag katabi kita, ang pagmamahal na ito ay nabubuhay talaga. Iwan ko si Kuya Alex, tabi nga dyan. Matutulog na ako. Biglang nawala ang lagnat ko sa pinaparamdam nyo sa akin kanina. Walang hiyang pagmamahal mo yan. Susumbong kita kay Papa. Sinasabi ko sa'yo. Huwag mo naman akong isusumbong, Gino. Promise. Hindi na mauulit. At doon po, Sir Will, natulog na lamang po ako sa tulugan ko, Sir Will. Subalit akala ko bumaba na po siya sa hig para matulog din. Nanatili pala siya sa tabi ko at binabantayan pala ako dahil nag-aalala daw siya sa kalagayan ko na nangangamatis na po, Sir Will. Mga bandang 2:00 po ng umaga, bigla po akong nagising. Pagmulat ko po ng mata ko, magkaharap na po ang mga mata namin ni Kuya Alex, walang hiya. Bakit nasa harapan ko siya? Bakit nakatingin siya sa akin na parang nagpapaawa na naman siya, tignan, kainis naman? Oh, bakit nakatingin ka sa akin? Bakit kising ka pa? Bakit dito ka nakahiga sa may harapan ko? Di ba sa sahig ka? Huwag mo akong titignan ng ganyan.
Ang lapit ng mukha mo sa akin, tumabi ka nga. At sumagot po siya na nagpapaawa na naman. Pasensya ka na, Gino. Kasi hindi ko na talaga kaya ang nararamdaman ko sa sarili ko. Pwede mo ba akong yakapin kasi nangungulila talaga ako sa girlfriend ko. Ha? Bakit ako? Sige na naman please. Yakap lang naman eh. Hindi ako pwede, Kuya Alex. Please, ang lungkot ko ngayon. Kailangan ko ng yakap mo. Yakap lang ha. Wala nang iba. At yumakap na nga po si kuya ko na nakasando noon na itim. Nahabag ako, nalungkot ako, na nababasa ako sa mga mata niya eh. Subalit Sir Will, sa pagyakap ko, bigla na lamang po siya nag-kiss sa may liig ko. Dahilan kung kaya nanghina ako at doon na, wala na po. Bigla na lamang po akong napunta sa Kalawakan, Sir Will. At nalaman ko na po ang totoo tungkol doon sa sinasabi ni Papa na sinasabi rin ng kumpare niya. Na nahirapan daw po yung kumpare niya. 100% legit po pala talaga. Maitim po, Sir Will, ang nakita ko sa Kalawakan. Maitim na napapalibutan ng mga damo na itim rin. Sa Kalawakan na yun. Doon. Sa kalangitan. At sa paglipas ng 1 minuto, pagmulat ko ng mata ko si Kuya Alex. Paglipas po ng ilang minuto, pagmulat ko po ng mata ko si Kuya Alex ay ang daming pawis po sa noo niya. Totoo pala talaga na ang daming pagmamahal ang naipon sa kanya at ibinigay niya po sa akin ang pagmamahal po na iyon. At ito na lamang po ang sinabi ko sa kanya. Langya Kuya Alex. Para kang kalabaw. Totoo palang sinasabi ni Papa tungkol sa'yo. Sobrang madaming damo doon na kulay itim sa Kalawakan na pinagdalan mo sa akin. Bakit hindi kayo nagtatapos ng damo sa paligid ng sinasabi ni Papa? Wala akong oras eh. Ano, kumusta pakiramdam mo? Okay ka na ba? Ewan ko sa'yo. Pag nagpatuloy ka dito sa bahay namin, baka magiging bakla ako sa'yo. Nakakainis ka. Wala eh. Wala tayong magagawa eh. Kailangan ko talaga eh. Namimiss ko yung girlfriend ko sa probinsya. Pabayaan mo lang ako dito. Yakap lang naman eh. Mamahalin kita palagi. Anong yakap lang? Yakap? Hindi naman yakap lang eh. Iwan ko sa'yo, matutulog na ako. Doon ka na sa baba. Doon ka na sa saig matulog. At dito na po nagtatapos, Sir Will, ang kwento ko po sa inyo. Maraming salamat po sa pagbasa ng kwento ko na ito. Nagmamahal, Gino.